Magandang araw, mga mag-aaral ko sa Grade 6, Section Earth at Section Saturn. Pagkakaroon tayo ng tinatawag na remediation. Muli nating babalikan ang ating lesson tungkol sa notes and rests, symbols and values. Dahil nga, nung i-check ko ang inyong mga sagot sa Set C, sabi dyan, write notes and rests based on the given time value. Napansin ko na marami sa inyo ang hindi alam ang ginagawa. Although may mga nakasagot ng tama, perfect, but then mas marami ang hindi nakauunawa ng ating lesson. Kung kaya babalikan natin ang notes and rests, symbols and values. Okay, so panoorin mabuti ang video na to, intinding mabuti ang instructions, at sa huli ay magbibigay ako ng iba pang examples at magdadagdag ako ng isa pang item doon sa sets niyo para masagutan niyo siya ng tama. Okay, so yung activity na to, remediation, ay available as an attachment sa classwork na ito. So please, pakitignan na lang. Okay? Kung hindi naman siya maipapiprint, please lang copy and answer sa short bond paper. Okay? Sana malinaw yon. Okay, simulan na natin. So gaya nga nung napag-usapan natin nung isang Google Meet natin, so i-drawing natin dito kung ano yung itsura ng whole note, half note, quarter note, 8th note, and 16th note. Okay, pag sinabi nating whole note, ganito yan. So, mas maganda siguro kung maglalagay ako ng staff or limguhit. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ganyan. Halimbawa ng limguhit or staff. Sinusulat ang whole note as bilog lamang dito sa pagitan. Yan, pwedeng ganyan. So yan ay whole note. Okay? Next, paano naman yung half note? So, gawa tayo ng limguhit. 1, 2, 3, 4, 5. Pag sinabi nating half note ay ganyan ang itsura. Mas maliit ng dihamak kaysa sa whole note at meron siyang tangkay. Okay. So ganyan ang itsura ng half note. So para mas mabilis tayo, hindi na ako gagawa ng limguhit. Pakikita ko lang sa inyo kung ano yung mga itsura ng symbols of notes. Sunod natin yung tinatawag na quarter note. Mapapansin natin sa mga libro or sa internet na ganito ang itsura ng quarter note. But then pwede rin siyang isulat as ganyan lang, as simple as is. So mapapansin nyo, yung shaded part niya ay ginawa ko na lang guhit na ganun para simplify. Okay, magkapareho lang yan. Okay, next. Mapapansin natin ang 8th note, ang itsura niya ay ganyan. Katulad lang siya ng 8th note, ng quarter note, pero meron siyang banderitas na maliit. Okay, or flag. So, sinusulat ko lang siya as ganyan. Okay? Ngayon, may pagkaminsan, mapapansin natin na ang 8th note ay pag magkatabi, nagkakaroon ng tinatawag na beam. Okay, hindi natin pwedeng gawin to dito sa quarter note kasi nga wala siyang bandera or banderitas. Okay, so ganyan ang itsura niya or as simple as this. So ganyan ang pagsulat sa kanya. Okay, next. Sunod naman natin ay yung tinatawag na 16th note. Makikita natin ito sa internet or sa mga libro na ganito ang itsura.
Ang pagkakaiba niya doon sa 8th note at saka quarter note ay may dalawa siyang banderitas or as simple as this. Ganyan ko lang siya isusulat. Ngayon, may mapapansin kayo sa mga libro or sa internet na pwede rin siyang isulat as tie or beam. Okay, so ibig sabihin niyan magkakasunod lamang siya na 16th note or pwede ko rin siyang isulat as ganyan. So yan ang simbolo para sa 16th note. Okay, next. Sunod naman natin yung whole rest and half rest. Okay. Kailangan nating gumuhit ng limguhit dito or staff. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pag sinabi nating whole rest, ganito siya sinusulat. So, sa gitna ng limguhit ay gagawa lang kayo ng ganyan. Ayan. Okay. Ang ginagawa natin dito, nakataob na sombrero. Pero ang totoo niyan, siya yung parang shaded part na nasa ilalim ng isang limguhit. Ganyan ang itsura niya. That is whole rest. Okay, pag sinabi naman nating half rest, okay, gawa tayo ng limguhit. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pag sinabi naman nating half rest, baligtad naman siya. Ano siya? Nasa taas ng isang limguhit. Ganyan. Okay, mas pinili ko dun sa gitna kasi para mas kita siya. So, ang simbolo niyan, ang ginagawa natin sa kanya parang sombrero na nakataob. So, ganyan. Diba? Okay, so that is whole rest. That is half rest. So this is whole rest, nakatihaya na sombrero, or kung sa limguhit ay nasa ilalim ng limguhit, at ang half rest ay nakataob na sombrero or nasa ibabaw ng limguhit. Ganyan ang itsura ng half rest at saka whole rest. Next naman, yung tinatawag natin na quarter rest. Okay. So, ganito lang kasimple ang pag-drawing sa kanya. So, zigzag, tapos ganyan. Ganyan. Ganun lang kasimple. Okay. Ganyan. Okay. Para siya number 3 na medyo nakasigsag yung unahan. Ganyan. Okay. Ganun kasimple isulat ang quarter rest. Next, pag sinabi nating 8 rest, para siyang 7 pero dapat ganito lang. Ganyan. Okay? Ganyan ang pagsulat sa kanya. Okay? Pansin nyo? Okay lang yan. Ngayon, pag sinabi naman nating 16th rest, ganito itsura niya. Yan. Meron siyang isa pang parang double 7, parang ganyan. Okay? So, ganyan ang pagsulat sa 16th rest. Okay. Now, kailangan naman nating malaman yung tinatawag na value. Okay. So, ganito yan. Para maintindihan nyo yung value, gagamit tayo ng, ang magiging reference natin ay yung quarter note or quarter rest. Tandaan nyo lagi na ang quarter note or quarter rest ay equal to 1 beat. Okay? Ang quarter rest at saka quarter note ay equal or always equal to 1 beat. Okay. Now, so nangangahulugan ang value ng whole note at saka whole rest ay katumbas ng 4 na
quarter note or apat na quarter rest. Okay? Or as simple as 4 beats. Okay? Naintindihan? So, ganyan dapat ang itsura niya. Next, paano naman sa half note at saka half rest? Katumbas niya ay dalawang quarter note or dalawang quarter rest. So, dito lalagay natin 2 beats. Intindihan? Okay. Next. Of course, gaya ng sabi natin, ang 1 quarter note or 1 rest ay equal to 1 beat. So, ito ay 1 beat is equal to 1 quarter note is equal to 1 quarter rest or 1 beat. Okay. Ganyan ang itsura niya. Now, pagdating natin dito sa 8 note at saka 8 rests, okay, ganito yan. Para ka makabuo ng isang beat gamit ang 8 rest, kailangan mo ng dalawang 8 notes or dalawang 8 rest equal to 1 beat yan. Bakit? Kasi ang kada isa nito ay may 1/2 beat lang. Tig 1/2 sila. Ito rin tig 1/2 lang din yan. Kaya pag pinagsama mo sila ay equal to 1 beat. Okay? Tandaan nyo na ang isang 8 note ay equal to 1/2 beat only. Ganon din ang kanyang 8 rest equal to 1/2 beat. Kaya para makabuo ka ng isang beat gamit ang 8 rests or 8 note, kailangan mo ng dalawa. Ganon ang ibig sabihin nun. Next, para ka naman makabuo ng 1 beat gamit ang 16th note or 16th rest, ganito yan. So, ang apat na 16th note ay equal to apat din na 16th rest. Kasi sila ay meron lamang 1/4 beat. Okay, ito rin 1/4. Okay, ibig sabihin lang yan na ang isang 16th rest, 16th note ay may 1/4 beat lang. At ang 16th rest ay merong 1/4 beat lang. Kaya nga, para makabuo ka ng isang beat, kailangan mo ng apat na 16th note or apat na 16th beat. Ganyan dapat yan. So therefore, this is equal to 1/4 beat. Okay? 1/4 beat. So, recall natin, pag sinabi nating whole note at saka whole rest, there are 4 beats. Yun yung value niya. Pag sinabi naman natin na whole note at saka, half note at saka half rest, that is 2 beats. That is their value. Pag sinabi naman natin na quarter rest or quarter note, that is equal to 1 beat. Okay? Pag sinabi naman natin na 8 note at saka 8 rest, equal siya to 1/2 beat only. Para makabuo siya ng isang beat, kailangan niya ng dalawang
quarter note, eighth note or dalawang 8 rests to make it 1 beat. Ganun ang ibig sabihin yan. Next, pag sinabi naman nating 16th note or 16th rest, ay meron siyang 1/4 beat. Meaning to say, para makabuo siya ng isang beat, kailangan niya ng 4 na 16th note or 4 na 16 rest. So, ganoon ang pag-intindi sa kanyang value. So, dapat alam nyo yung kung paano yung naka-assign na value sa each symbol na yan, musical symbol na yan. So, may mga value siya. Okay. Now, ma-apply natin yon dito. Okay. So, we have dotted notes, symbols, and values. Okay. Unahin natin yung tinatawag na dotted half note. Okay. So, pag sinabi nating half note, of course, ganyan ang itsura niya. Okay. Plus a dot. Okay. Pag sinabing dot, kung ano yung kalahating value nung symbol na yon ang magiging value ng dot na yon. Okay. Sige, compute natin dito. So, alam natin na ang isang half note ay is equal to 2 quarter note. Ang bawat isang quarter note ay merong tig isang beat. Okay. So, kung kakalahatiin natin ito, kasi plus dot, okay, anong kalahati ng 2 bits? So, kalahati natin yan, ibig sabihin ito ay equal to isa pa. So, therefore, ang dotted half note ay equal to 3 quarter note. Kasi tigi-tigisa sila ng beat. Ang kalahati ng half note, ang beat niya ay 1, 2. So, kalahati, so plus 1. So, therefore, the value of this dotted half note is equal to 3 or equal to 3 quarter notes. Okay? Or 3 quarter rest. Pwede rin. Okay, next. How about the dotted quarter note? So, this is the quarter note and then a dot. Okay. Compute natin yan. So, alam natin na ang quarter note ay equal to 1 beat. Okay. Plus dot. Ano ang kalahati ng 1? Di ba half? Okay. So, ano bang note yung may value na 1/2? Okay? So, ibig sabihin, ang value kasi ng 8 note ay equal to 8 note yan ha. Ang value kasi ng 8 note ay equal to 1/2. So therefore, ang dotted quarter note ay equal to 1 quarter plus 1/8 note. Ito meron siyang 1 beat plus 1/2. So therefore, ang value nito ay 1 1/2 beat. Okay? Or katumbas niya ay isang quarter note at saka isang 8 note. O, pinagbaligtad ko lang ha. So ito 1 beat, ito 1/2 beat. So ang beat niya is 1 1/2 beat. Yan yung value ng dotted quarter note. Next, doon naman tayo sa tinatawag na dotted 8th note. Okay. So ito yung 8th note,
tapos meron siyang dot. Compute uli natin. So ang isang 8 note ay merong kalahating bit lang. Ano naman yung kalahati ng 1/2? Ang kalahati niyan is 1/4. Okay? So ganyan yan. So ibig sabihin, ang dotted 8 note ay equal to isang 8 note plus isang 16th note. So meaning to say, 1/2 plus 1/4 bit. Okay, so times natin sa 2 yan para maging 2/4 plus 1/4. So ang magiging bit nila ay 3/4. Okay, so therefore, ang bit nito ay 3/4 bit or equal to 1 8 note plus 1 16th note. Ganun ang ibig sabihin nun. Okay, next, lastly, paano naman yung dotted 16th note? Okay. Alam natin na ang 16th note ay equal to 1/4 bit. Okay. Ngayon, ang kalahati ng 1/4 bit, 1/4 bit ay 32nd note, which is equal to 1/8 bit. Okay. So pag inad natin yan, ibig sabihin pala, dotted 8 note, 16th note is equal to 1 16th note plus 1 32nd note. Ito ay equal to sa 1/4, ito ay equal to sa 1/8. So para ma-i-add natin yung dalawa, times natin to sa 2. Okay. So 4/8 plus 1/8. Okay. Tama ba? Ay, sorry. 2 pala. Sorry. 1 times 2 is equal to 2. 2 plus 1 is equal to 3. Copy the common denominator, which is 8. So therefore, dito, 3/8 or 3/8 bit lang siya, or equal to 1/16th note plus 1/32nd note. Okay. Ang 32nd note ay ganito ang itsura. 3 yung kanyang bandera or ganyan. Tatlo. Ganyan ang 32nd note. Okay. So yan. So ganyan dapat alam nyo yung mga value ng mga notes na yan. Okay? So ito napaliwanag ko na ng isang beses. Ito review na lang. Para dun sa mga hindi naka-attend or hindi pa rin naiintindihan yung value na tinatawag. Okay. Maaari nyong i-search ito sa YouTube para sa iba pang just search nyo lang notes and rests values or bits. Okay? Now, so dito na tayo. Kasi ma-apply nyo yun, knowledge na yun, yung notes and rest symbols and values dito sa activity na to. Okay? So, yun pa rin, 4 bits using 8 notes and 8 rests, 2 bits using a quarter rest and 8 notes, 3 bits using half note and quarter rests, and 4 bits using 16th notes and 8 rests, and 3 bits using 16 notes. Okay? And lastly, ito yung pinaka mahirap. 4 bits using quarter notes, 8 notes, 16 notes, quarter rest, 8 rest, and 16 rests. Okay. Talagang sinadya ko siyang mahirap
Kasi nga ito ay may score na 50 points. Pag nakuha nyo ng tama ang sagot dito sa item number 6. Ito, tigta 10 points yan. 10, 20, 30, 40, 50. O yan pa lang, 50 na. Plus 50, 100. Dito ko malalaman kung sino talaga yung hindi nakakaintindi ng gagawin. Okay, sinadya kong ganyang kalakihan para kapag tinamad kayong gawin, hindi kayo gumawa, malaking score ang mawawala sa inyo. Okay, so now, magbibigay ako ng 2 examples. Okay, sana makinig kayo mabuti kung paano to ginagawa. Sabi dito, 3 beats. Okay, dapat yung 3 beats, quarter notes at 8 rests ang inyong gagamitin. Okay, so halimbawa naglagay ako dito ng quarter note. Ayan. So ilang beat na yan? Di ba 1 beat yan? Oh. Sabi dyan, gumamit ako ng 8 rests. Okay, di naglagay ako ng 8 rests. Ganyan. Meron lang siyang 1/2 beat. Didagdag pa ako ng isa. O yan. 1/2. 1/2 plus 1/2 is equal to 1. So 1, 2. May dalawa ng beat. Isa na lang ang kulang ko. Sabi dyan, using quarter notes and 8 rests. Di lagay na lang ako dito ng isa pang quarter note. O yan. So ilang beat na siya? 1, 2, 3. Tandaan nyo, ang 8 rests ay may halaga lang na 1/2 beat. Kaya pag pinagsama nyo siya, equal lang to 1 yan. Therefore, ito yung final ko. Quarter note, 8 rest, and quarter note. So therefore, it is equal to 3 beats. Yun yung hinahanap natin, 3 beats. Using quarter notes. Ayan, quarter notes yan. And 8 rests. Diba? Madali lang sana yan. Kaya lang yung iba kung ano-ano yung pinaggagawa. Okay, isa pa. Sabi dyan, 2 beats using 16th notes and 16th rests. Okay. So 16th note, ganito ang itsura ng 16th note, 'di ba? May value lang siya na 1/4. So ibig sabihin, para makabuo ako ng isang beat, 1, 2, 3, 4. Tapos, gaganyan ko. Ito, 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4 is equal to 4/4 or equal to 1. Ito, isang beat na yan. Isang beat pa uli kasi 2 beats eh. Paano naman yung 16th rest? So, ibig sabihin, kailangan ko lang magsulat ng 4 na 16th rest. Okay. 1, 2, 3, 4. Yan. So, 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4 is equal to 4/4 or 1. So, isang bit na naman uli yan. So, ilan yung hinahanap? 2 bits. So, paano ko ito susulat? So, ganyan na lang. And then, edi nakuha ko na siya ngayon. Ayan. Equal to 2 bits. Okay? Ganun lang kasimple ang gagawin nyo. Kaya lang kung ano nung pinaglalagay ninyo. Okay, ganito. Gumamit kayo ng scratch paper at ang makikita ko na lang ay yung mga final answers nyo dito. Okay?
So again, 4 beats using 8 notes and 8 rests. Second, 2 beats using a quarter rest and 8 notes. Next is 3 beats using half note and quarter rest. Number 4 is 4 beats using 16 notes and 8 rests. And then dito, 3 beats using 16th notes. And finally, 4 beats using quarter notes, 8 notes, 16 notes, quarter rest, 8 rest, and 16 rests. Dapat magamit nyo lahat yan sa 4 beats lang. Okay? Hindi imposible yan. Okay? Ngayon, ulitin ko. 10 points, 10 points, 10 points, 10 points, 10 points. So, 50 points. Plus yung number 6 is 50 points for total of 100 points. Pag hindi nyo ginawa ito, sorry. Okay? Magbibigay ako ng deadline kasi November na. Kailangan regular na kayong nakakapag-interact dito sa ating Google Classroom. Pag nag-set ako ng deadline at hindi na i-submit ito on time, sorry, 0 iyon. Is-0 ko kayo dun. So that's it. So check the attachment in this classwork. So have a nice day.